Hello mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak. Kumusta po kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, at magandang araw po sa lahat ng sumusubaybay sa ating pong Facebook Live every Sunday. At nawain na sa mabuti po yung kalagayan na nararating itong ating pong pagtalakay at pag-aaral ng salita ng Diyos, rightly divided. Ngayong linggo mga kapatid ay napag-desisyonan ko po na sa halip na ipagpatuloy po natin o tapusin yung ating pong theme na pinamagatang The Fullness of the Gentiles. Conclusion na lamang po ang kulang noon ay pinabuti ko po na talakayin kahit saglit mga kapatid ito pong theme na pinamagatang The Seven Last Sayings of Christ on the Cross, dispensationally considered. So mahalaga po na maintindihan po natin itong mga pitong huling salita, mga salita ng ating Panginoon si Kristo. Bagamat hindi po tayo nagngingilin o nagse-celebrate ng so-called Holy Week season, ay batid po natin, batay sa mga kasulatan na mahalaga rin po na maintindihan natin ang mga binanggit na mga salita mismo ng ating Panginoon si Kristo nung siya ay nakabayubay sa krus. Ano po ba ang kahalagahan nito? Paano po ba natin maintindihan ito sa tamang pagkakaintindi batay sa ating pag-aaral na ginagawa ng All Scripture Rightly Divided? Ang ating pong text sa gabing ito ay matatagpuan sa Luke 9:44 to 45. Let these sayings sink down into your ears, for the Son of Man shall be delivered into the hands of men. But they understood not this saying, and it was hid from them, that they perceive it not, and they feared to ask him of that saying. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan. Salamat na may salitahan, amin pong sinasandigan, pinananaligan, at siyang kinikilala po naming final authority. Kung wala po ito, ay maliligaw po kami, malilis po ang aming pananampalataya, at kami po ay madadaya ng kaaway. Salamat na binigyan mo kami ng access sa iyong mga salita, although in the past ay wala kaming kaugnayan sa iyo as Gentiles, but now in Christ, napalapit po kami sa inyo, and we have these great blessings. Meron po kaming Word of God, at kami po ay napabilang ngayon sa iyong kinikilalang church, the body of Christ. At in the Word of God ay may mga churches of the Gentiles na nabuo since Paul's ministry until now. Salamat po sa mga katotohanan ng iyong salita. What a privilege to serve you and to talk about your word and your last sayings, Lord Jesus, on the cross of Calvary almost 2,000 years ago. Tungat aming direct pasasalamat sa pangalan po ng Panginoon Kristo ng tagapagligtas. Amen. Ito pong ating text mga kapatid na ating binasa ay kausap po dito ng Panginoon Kristo ang kanyang mga alagad. Particularly ang mga 12 apostles. Ano po? Mapapansin po natin dito sa verse 44, yung mga katagang these sayings, plural po yan. Of course, may particular na sinalita ang Panginoon dito na ayon sa verse 45 ay hindi naintindihan ang kanyang mga alagad. Nakatago ito sa kanila at hindi nila, sabi sa English, perceive, hindi na unawaan. Ano po? Hindi nila nakita kung ano yung mga sinabi ng Panginoon sa kanila. At natakot po silang tanungin ang Panginoon sa Kristo tungkol sa kanyang sinalita particularly. Ano po? So, itong verse na ito is looking forward to a time kung saan siya nga ay magdurusa on the cross of Calvary. Ang cross reference po nito ay nasa Luke 18:31 to 34. Kung halimbawa ang tutunghayan natin yan, ay hindi ka talaga nila naintindihan kung anong ibig sabihin na ang Panginoon Kristo ay magdurusa, mamamatay, at babangon muli mula sa mga patay. So ang focus natin ngayon is ano ba ang sinasabi ng mga kasulatan, tinuturo ng mga kasulatan, ano po bang ibig sabihin ng mga pitong salita na huling binigkas ng Panginoon on the cross of Calvary. Makikita po natin mga kapatid na sa mga sayings na ito ay may mga scriptures, may mga prophecies mga kapatid na pinufulfill, ano po, isinasakatuparan ng Panginoon Kristo samantalang siya ay nakabayubay sa krus.
Okay, so sisimulan po natin mga kapatid, ito pong una. Ano po? Sa mga tinura ng Panginoong Kristo, let's turn to Luke chapter 23, verse 34. Ganito po ang sinasabi. Then Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment. Ayan, yan po yung unang-unang mga kataga ng ating Panginoon Kristo at dito po ang kanyang kausap ay ang Diyos Ama. We believe mga kapatid na meron talagang pagkakaiba ang God the Father at ang kanyang anak dahil ang nasa krus na nakapako ay ang Son at ang kausap niya, ang Father ay nasa heaven at this time. At nananalangin ang Panginoong Kristo o nanalangin ang Panginoong Kristo sa Ama, okay? Sa kanyang Ama o sa Amang Diyos. Ano po? At ang kanyang panalangin ay, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So ano po ba itong panalangin ito? Para kanino po ba ito mga kapatid? Sino po yung tinutukoy dito na forgive them? Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito po ba ay tumutukoy sa lahat ng tao? Ito po yung common interpretation. Ano po? Ito po ay panalangin daw po ng Panginoong Kristo sa pangkalahatan, lahat ng tao sa buong mundo. Patawarin daw tayo. Pinalangin daw tayo ng Panginoon na patawarin niya tayo dahil di niya natin alam ang ating ginagawa. Subalit mga kapatid, titignan po natin ang konteksto nito kung buong mundo nga po ba ang pinapatungkulan ng Panginoong Kristo dito. Now, kung halimbawa tutunghayan po natin ang verse 32 ay may dalawang malefactors o thieves, mga robbers o magnanakaw na kasama ang Panginoong Kristo mga kapatid. Okay? Sabi ng verse 32, and there were also two other malefactors led with him to be put to death. So, on the cross, ano po? At Calvary. Sabi ng verse 32, and when they were come to the place which is called Calvary, by the way, ang salitang Calvary ay sa King James Version lamang po ginamit, hindi po sa ibang mga translation. They have crucified him, and the malefactors, nasaan po yung dalawa? One on the right hand, nasa kanan ng Panginoon Kristo, at yung isa naman ay nasa kaliwa. At yun na nga, sabi ng Panginoon, Jesus said, and then Jesus said, Father, forgive them for they know not what they do. And then notice na sa verse 35 ay may mga tao and the people stood beholding. So may mga nakatayo doon mismo sa harapan ng Panginoon samantalang siya ay nakapako sa krus. At maliban diyan, no, pinagmamasdan po siya. At maliban diyan may mga rulers din. Rulers po 'yan ng bansang Israel. And the rulers are also with them, kasama ng mga tao, ano po, derided him. So hinamak, inalipusta ang Panginoong Kristo. Nilait ang Panginoong Kristo. At ano ang kanilang sinabi? Yung rulers, no, kasama nito mga taong nakatayo, na nakatingin sa kanya. He saved others. Yan yung kanilang sinabi. Iniligtas niya ang iba. Let him save himself. Hayaan mong iligtas niya ang kanyang sarili. Okay? Then, tuloy po natin ulit, and if he be the Christ, kung siya nga ang Kristo, ang pinili ng Diyos. So, niligtas niya ang iba, hayaan mo iligtas niya ang kanyang sarili. Let him save himself. Ito po ay mga salitang panunuya, paghamak, pag-alipusta sa Panginoong Kristo. Then let's turn to verse 36, and the soldiers also mocked him. So nandiyan na yung salitang mock naman, ganun din, paghamak din. Ano po? Ang ibig sabihin, pag-alipusta. Coming to him. So yung mga soldiers lumapit sa kanya and offering him vinegar. So lahat ng nakapaligid sa kanya, samantalang siya nakabayubay sa krus, ay hinahamak po siya. Actually, sa other references, pati yung dalawang magnanakaw, sa kanyang right, saka left, ay nung una, ay hinahamak din siya. Later on lang na nagbago na ang pag-iisip ng isa, mga kapatid. Okay, anyway, we'll go to that habang tayo tumatalakay. And then, look at verse 37, pati mga sundalo, sumama na rin sa paghamak, pag-alipusta, panlalait sa Panginoon, and saying, if thou be the king of the Jews, sabi ng mga sundalo, kung ikaw nga talagang hari, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Matinding paghamak.
Then verse 38, and a superscription also was written over him. So naglagay sila ng superscription doon sa ibabaw ng Panginoong Kristo over him. At may mga letters in Greek word, may Latin din, at saka Hebrew. Ang nakasulat po doon sa superscription na yon ay, "This is the King of the Jews." Ito pong mga katagang "This is the King of the Jews" ay hindi po ito dahil naniniwala sila, yung mga taong nandun, yung mga rulers at yung mga soldiers. Kundi ito'y panlalait. Ito'y matinding panlalait, paghamak sa anak ng Diyos, sa Panginoong Kristo. Ito ang hari ng mga Hudyo, nakapako sa krus, mamamatay na. Masamang tao na ibilang sa mga masasama, dalawang magnanakaw ang kasama niya nakapako. Okay? Then, dito sa verse 39, maliban dun sa mga tao, rulers, soldiers, ito na yung sinasabi ko kanina, yung male factors na nakahang din po doon sa krus, no? Ang ginamit na salita, "And one of the male factors which were hung railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and as." Kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. So lahat humamak sa Panginoong Kristo, walang kumampi ni isa, mga kapatid. So sino po ang ipinalangin dito ng ating Panginoong Kristo? Well, ang kausap niya right at this point in time, yung mga present doon ay walang iba kundi yung kanyang mga kababayang Israelita. Ang nakalulungkot lang, itong kanyang mga kababayan ay hindi naniniwala. Doon sa John 1:11, sabi ni John, he came to his own, ng Panginoon Kristo, he came to his own people, to his own nation, but his own received him not. So ito yung mga hindi tumanggap sa Panginoong Kristo by faith. Hindi kumilala sa kanya na siya ang anak ng Diyos, ang Messiah, ang King of Israel ay pinangako ng Diyos sa kanila. Sa halip ay hinamak po nila, pinahiya po nila. So doon sa Hebrews ay may binanggit po doon ang writer na doon sa cross ay tiniis ng Panginoon yung kahihiyan. He endured the shame of the cross, isang nakakahiyang kamatayan, punong-puno ng panlalait at paghamak ng mga kababayan niyang Hudyo mismo sa bansang Israel. At kasama diyan ang leadership, religious leadership ng bansang Israel. Okay. So, yung them diyan ay as I've said, na kanyang ipinapanalangin ay ang kanyang mga kababayan, ang nation of Israel. Sila mismo yung kanyang pinapanalangin. So, ang tanong, ito po bang prayer na ito, mga kapatid, ay pinakinggan ng Diyos Ama? Ang sinabi ng Panginoon na forgive them, for they know not what they do, pinakinggan po ba yan ng Ama? Meron po bang tugon ang Diyos Ama? Para maintindihan po natin yan, let's go to Luke chapter 13, mga kapatid. Luke chapter 13, may isa pong parable dito na tinura ng Panginoon mula sa verse 5, ano po? And he spake also this parable. Then sabi niya, a certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down, why cumbereth it the ground? Okay. Then verse 8, and he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it and dung it. Then verse 9, and if it bear fruit, well, mabuti. And if not, then after that thou shalt cut it down. So, malinaw po yung itong parable na ito na pinatutungkulan po dito ng Panginoon, no, na fig tree ay ang Israel. Ang fig tree, mga kapatid, ay naglalarawan sa religious life ng Israel, sa kanilang vain religious system. Yan po, no? Sa kanilang self-righteous acts, sa kanilang self-righteousness sa religion, lalo na yung mga Pharisees sa bansang Israel, nagmamalaki silang masyado sa kanilang sinasabing pagsunod daw sa kautusan. They're trying to establish their own righteousness. Sabi nga ni Paul sa Romans 10, no?
pero hindi talaga nila maaabot o makakamit yung righteousness of God by their own self-righteousness. So, ang fig tree ay papakahulugan, illustration niya ng religious life ng Israel na walang bunga in the sight of God. Kung maalala niyo si Adan at si Eva way back sa Genesis chapter 3, nung nagkasala po sila, agad-agad na tinakpan po nilang kanilang sarili ng fig leaves. So, yun po ay isang hakbang para pagtakpan ng kasalanan. Yun po ay religious act or religious righteousness na ginagawa ng tao pagtakpa ng kanyang kasalanan na hindi naman matatanggap ng Diyos. Kaya, yung fig leaves na yun ay pinilitan ng Diyos ng coats of skin. Ibig sabihin, may animal na involved, may shedding of blood, may killing and shedding of blood. At yun ang ipinantakip sa kahubaran, sa kasalanan ni Adan at ni Eva. So, mga kapatid, ito pong parable na ito, kung mapapansin ninyo, yung isang certain man ay sabi niya, meron siyang fig tree nakatanim sa vineyard. At yung fig tree na yon again speaks of Israel with its vain religious system. Ano po? Ay sabi niya, he came, yung may-ari po ng vineyard ay pumunta doon sa kanyang ubasan at naghanap ng bunga doon sa fig tree. Pero wala po siyang masumpungan. Ganyan po ang karanasan ng Israel, national Israel. Hindi po sila makapagbunga dahil religion, dahil sa religious acts nila or activities nila na inaakala nila makapaglalapit sa kanila sa Panginoon. Ganyan-ganyan din po ang nangyayari sa mundo ngayon, sa religious world. Trying to approach God, to reach God, win God's favor by the religious works, religion itself. Ano? Pero ang may-ari, okay, ng ubasan na ito, wala talaga siyang makitang bunga doon sa fig tree. Kaya sinabi niya doon sa tagapangalaga na 3 taon na akong naghahanap ng fig tree, no? Pero wala akong makitang bunga, no? Putulin mo na. Yan, putulin mo na yung fig tree na yan. Pero nakiusap itong tagapag-alaga. Sabi niya sa verse 8, he answering said unto him, okay, let it alone this year also. So 3 years walang bunga pero nakikiusap, okay, yung dresser, yung tagapag-alaga na, hayaan mo muna itong fig tree na ito sa taong ito. So ibig sabihin may another extension na taon, another year. At sabi ng verse na ito, sabi ng dresser, okay, sabi niya, till I shall dig about it. So, kukultivate yung paligid ng fig tree. Okay? And then, dung it. Ibig sabihin, lalagyan po niya ng pataba. Ano? And then, sabi niya, kung namunga, sabi niya sa verse 9, mabuti. Kung hindi naman ay putulin mo na. So again, ito ay tumutukoy sa walang iba kundi sa bansang Israel. So ang Panginoon ay nagsimula sa kanyang ministry when he was about 30 years old. At 3 taon siyang nagministeryo sa bansang Israel, naghahanap ng kanilang bunga. Siya ay sinugo sa bansang Israel. Sabi ng Matthew 15:24, I am not sent. Dun sa kay Naanay Puman, sabi niya, I am not sent, but unto the lost sheep of the house of Israel for 3 years. Doon po sa Romans chapter 15, verse 8, sinabi ni Paul na the Lord Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God to confirm the promises made unto the fathers. So, 3 years yun. Nanawagan ang Panginoon ng pagsisisi through the John the Baptist una, and then ang Panginoong Kristo, no? Sa Matthew 4:17, repent for the kingdom of heaven is at hand. Ang 12 apostles sinugo sa Matthew 10, verse 6 and 7. Ganon din po, repent for the kingdom of heaven is at hand. Naghahanap sila ng fruit worthy of fruit na bunga ng repentance. Ano po? Ang kanilang pagbabago ng pag-iisip at kilalanin ng Panginoon Kristo. Pero walang bungang nakita dahil nanatili sila sa kanilang religion. Nakalulungkot, ganyan po ang nangyayari sa marami. Dahil sa kanilang pagyakap sa reliyon, katapatan sa reliyon, wala pong magiging kahinatnan ng kanilang buhay kagaya ng Israel. Hindi matatanggap ng Diyos ang religious self-righteousness na ginagawa ng tao na kagaya ng Israel.
So ano po yung isang taon dyan na binabanggit ni Andres? Yun po ay nangyari sa Book of Acts. So, after 3 years, yun ay nag-end dun sa cross. Nung mamatay ang Panginoong Kristo, yun na yung end ng kanyang ministry when he died on the cross. He was cut off out of the land of the living ayon sa Isaiah 53. And then, namatay ang Panginoon, nilibing at muling nabuhay. So, yung prayer ng Panginoong Kristo na yun, para sa kanyang mga kababayan sa bansang Israel, ay granted. Pinakinggan po ng Diyos Ama yan dahil umakyat ang Panginoon sa langit, sinugo niya ang 12 apostles at uumpisahan nila ang kanilang ministry sa bansang Israel. Hindi pa tapos ang Diyos noon sa bansang Israel. Hindi pa niya sila give up. Binigyan pa sila ng chance, another 1 year. So mula sa pagsisimula ng ministry ng 12 apostles after the ascension of Christ sa Acts chapter 2 onwards, isang taon po yun hanggang sa Acts 7, isa sa mga 7 tao na pinili ng mga apostles para tumulong sa kanilang ministry sa bansang Israel, primarily, ay si Stephen, nag-preach po sa Acts chapter 7, pero bago yon sa Matthew chapter 12, ganito na po ang sinabi ng Panginoon, nagbigay na po siya ng babala sa bansang Israel. Tutungayan po natin yan, Matthew chapter 12, magsimula po tayo sa verse 32. Sabi ng Panginoon, and whosoever speaketh a word, ang sino man magsasalita ng isang salita laban sa anak ng tao, sabi niya, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. So, bago pa mamatay ang Panginoon, sabi niya, ang sino man magsalita ng salita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. So on the cross, pinalangin niya, pinag-pray po niya ang Israel, Father, forgive them for they know not what they do, napatawad. Binigyan sila ng isang taong extension para magsisi, mga kapatid. Okay? Nag-preach si na Pedro, okay? Nag-preach ang mga apostles doon sa Acts chapter 2 na nawagan ng pagsisisi. Halimbawa, puntahan po natin mga kapatid, Acts chapter number 2. Ang audience po dito ay very clear kung sino, bansang Israel. Halimbawa, kung pupunta po tayo sa verse 22, si Pedro sa verse 14 ay tumindig kasama ang 11 alagad o apostol. At ang audience niya, malinaw kung sino, nakalagay po sa verse 22, ye men of Israel. Okay? At dito ay sinimulan na niyang mangarap tungkol sa Panginoong Kristo. Batay sa prophecy kung ano ang nakasulat, mga kapatid. At pinatutunayan niya na yung Jesus na kanilang ipinako sa krus, yun ang ipinangakong hari. Yun yung binhi ni David. Actually, kung we will go to verse 36, mga kapatid, 30. Magsimula tayo sa 30. Therefore, being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, kay David po yan, pinangako ng Diyos, that of the fruit of his loins, mula sa kanya, okay, mula sa angkan ni David, fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ. Bubuhay niya si Kristo upang umupo sa kanyang trono. So yung Jesus na yun yung promised king na maghahari, magmamana ng trono ni David ng walang hanggan. Okay? So yan po yung sinasabi ni Pedro diyan. Okay? Then let's go down para to save time. Verse 36, therefore let all the house of Israel, again, audience niya Israel, know assuredly that God hath made that same Jesus, and sabi na niya, whom ye have crucified. So, matindi po itong mga katagang ito, Inaakusahan na niya sila, na tama naman yung accusation, na accusation, na sila po ang nagpapako kay Kristo, sa ating Panginoong Kristo, pero itong Kristo na kanilang ipinako ay ginawang Panginoon. Itong Jesus, rather, to be accurate, Jesus, Itong Jesus na kanilang ipinako ay ginawang Panginoon at Kristo. Dahil siya nga talaga yung magmamana sa throne ng David at doon sa walang hanggang kaharian na paghaharian niya.
Now when they heard this, narinig ito ng kanyang mga audience, ng mga kababayan ng Israel, they were pricked in their hearts. Tinusok ng kanilang mga puso. And said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Tanong naman sila, anong gagawin nila? Sabi ni Pedro, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, for in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, para sa kapatawaran ng kasalanan, at tatanggapin nyo ang kaloob na banal na espiritu. Okay, so yun po yung panawagan. So if you will read through the book of Acts, no? Sa mga susunod na chapter, Acts chapter 3, ganun pa rin. Ang panawagan ni Pedro, repent and be converted sa Acts chapter 3. No? Kapag sila ay magre-repent, isesend ng Diyos Ama ang Panginoong Kristo. Yun yung 1-year extension, mga kapatid. Nagkaroon pa sila ng chance, napatawad sila. Okay, granted, ulitin ko yung prayer ng Panginoon. But in Acts chapter 7, hindi po talaga nangyari yung pagsisisi, yung isang taon na chance nila para magsisi, kilalanin, tanggapin ang Panginoon sa Kristo. Hindi po nangyari sa bansang Israel. Ni-reject po nila ang Panginoon sa Kristo. So, pupuntahan po natin sa Acts chapter 7. Si Stephen, na puno ng Espiritu, okay, ay nangangaral sa kanyang mga kababayan. At titingnan po natin, Acts chapter 7, magsimula po tayo sa verse, pwede po sa verse 50. Okay, Acts chapter 7 po tayo, mga kapatid. Verse 51 na lang, sabi niya. Sabi po ni Stephen, na puno ng Holy Ghost or Holy Spirit, ye stiff-neck. Ang kanyang audience still Israel, kanyang mga kababayan. So again, mabibigat at matatalim yung pananalita ni Stephen laban sa kanyang mga kababayan. And uncircumcised in hearts, hindi tuli ang inyong mga puso, sapagkat hindi sila naniniwala. Okay? Hindi tuli ang kanilang puso, they don't believe pa rin sa Panginoong Kristo at sa sinasabi ng kasulatan na siya ang katuparan. Okay? Uncircumcised ang inyong mga puso at ang inyong mga tenga. Ye do always resist the Holy Ghost. Palagi ninyong kinokontra. Okay? Nire-resist ang banal na espiritu, kagaya ng ginawa ng inyong ama, ay ganyan din ang ginagawa. May palaging resistance, no? Sa banal na espiritu. Which of the prophets, sabi niya, pagpapatuloy niya, sino sa mga propeta ang hindi inusig ng inyong mga ama? And they have slain them which shewed before of the coming of the just one. Just one yan, ang Panginoon Kristo. Of whom ye have been now, eto mabigat, diretsahang paratang. Kayo yung nagkanulo sa kanya at kayo rin yung mga murderers. Masakit po yun. Yung mga katagang yun. Dahil dyan, mga kapatid, ano po, kung itutuloy po natin, nung marinig nila yan sa verse 54, when they heard this, they were cut to the heart and they gnashed on him with their teeth. Nasaktan yung kanilang mga puso. Nasugatan, cut yung kanilang mga puso. Isang expression na cut, sabi niya, cut to the heart. Okay? Nakasugat doon sa puso. Nasaktan sila, apektado yung kanilang emotion, yung kanilang kaluluwa. Dahil dyan ay nagngalit ang kanilang mga ngipin sa halip na sumampalataya at sabay-sabay na nilang dinaluhong itong si Stephen. Sabi ng verse 55, but he, si Stephen, being full of the Holy Ghost, notice, puno ng banal na espiritu. Kanina, you do always resist the Holy Ghost. May mga propeta na isinugo, ginamit, pero ang Holy Ghost, ang Holy Spirit ang kumikilos. Ngayon si Stephen nagpipreach, okay? Hindi sariling kaisipan ni Stephen, kundi ang Holy Ghost, ginagamit siyang instrumento. Full of the Holy Ghost siya. Look up steadfastly into heaven and saw the glory of God, and Jesus is standing on the right hand of God. So dito, 2 beses na binanggit until verse 56 na ang Panginoon Kristo nakita ni Stephen na nakatayo na sa kanang kamay ng Diyos, ready to judge Israel, to judge God's people, dahil sila po ay patuloy sa pag-reject. Pinatay nila una sa lahat sa ministry ni John the Baptist, ni-reject nila ang ama dahil pinugutan nila ng ulo si John the Baptist, sinugo siya ng ama para mag-baptize, manawagan ng repentance. Then later on, ang Panginoong Kristo, yung anak na mismo, kanilang pinako sa krus, and then dito,
Yung ikatlong persona ng Godhead, shall we say, the Holy Ghost, niresist nila, hindi nila pinaniwalaan, binlaspheme nila, nilapastangan nila. Yan. Dito po mismo sa Acts 7, dito po nangyari historically and doctrinally or dispensationally, you will say, yung pagbagsak ng bansang Israel. Natupad yung sinabi ng Panginoon na ang magkasala sa anak o magsalita ng salita laban sa anak ay mapapatawad. On the cross, napatawad sila. Binigyan sila ng 1-year extension. Pero yung 1-year extension na yun, hindi nila sinamantala. At yung sinabi ng Panginoon na magsasalita o magbablaspheme against the Holy Spirit ay hindi mapatawad in this world and in the world to come. Nangyari sa Acts 7 sa bansang Israel. Okay? Nawala po yung pabor ng Diyos sa kanila as a nation. Hindi na po sila yung chosen people. Hindi na po sila yung mga tinatawag na holy people of God, okay, or Jehovah's wife, something like that. Hindi na po. Wala na po yung pagiging angat nila sa mga Gentile nations dahil sa kanilang ginawang blasphemy against the Holy Ghost. The Father rejected, the Son rejected, and the Holy Ghost rejected. Yun po ang nangyari. Kaya, yung kanilang pagbagsak, ulitin ko nangyari this point in time. Okay? So, malinaw po, granted yung prayer, pero yung warning na magkasala sa banal na espiritu, hindi mapapatawad. Okay? Anong ibig sabihin? Sila hindi napatawad na in the sense, give up sila ng Diyos as His chosen people, kagaya ng mga Gentiles na give up na way back sa Genesis 11 pa. Along with the Gentiles, give up din sila ng Diyos. Sila ibinagsak sa pagiging favored nation. Naging pantay-pantay na po ang kalagayan ng mga Hudyo at mga Hentil. Pare-parehong mga makasalanan, pare-parehong mga hidden na po. Hidden nations na lahat. Wala nang favored nation. At hindi nagtagal, nagsimula po ang dispensation of the grace of God sa ministry ni Paul na siya itawagin na ng Panginoon sa Kristo. So yan po ang ibig sabihin ng unang sayings, mga kapatid. Mag-uusan po tayo ng time. Dadako na po tayo sa ikalawa. Anyway, kung hindi po natin matapos, next Sunday na po, mga kapatid. Pagpaumanhin po ninyo dahil kailangan po natin maintindihan to. Okay? So Matthew chapter 27 verse 46, and about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani, or sabachthani. That is to say, ano pong ibig sabihin yan? My God, why hast thou forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ayan, mga kapatid. So, ito pong mga kataga ng Panginoong Kristo nito. Anyway, doon kanina sa unang words na binanggit natin, unang saying ng Panginoon is, nadresan niya ang Ama, Father. Okay, so that means, ang Panginoong Kristo meron siyang Ama. Okay? Itinawag siyang Ama. Sa verse, dito naman sa ating binasang verse, ngayon, sa Matthew 27:46, meron din siyang Diyos. May Father siya, meron din siyang God. At yung Father na yun, o yung God na yun, ay God the Father. Kagaya natin, one God and Father of all, including of our Lord Jesus Christ. Hindi po yun yung topic natin, pero very significant yung mga katagan niya. Okay, so I don't believe na may iisang persona po ang Diyos. May magkaiba. Batay po sa mga talatang ito. At marami po, of course, sa Word of God. So meron siyang tinawag na my God. My God, my God. Why? Bakit mo ako pinabayaan? So, itong mga katagang ito, ulitin ko po, ay thousands of years. O kaya naman higit 1,000 taon, mga kapatid. I'm not sure kung gaano kahaba, but ito pong mga katagang ito mismo ng Panginoon ay quoted po ito sa Book of Psalms. At sa mga writers niyan, majority ng Psalms ay sulat ni David. So si Psalmist David ang may sulat po nito. Itong Psalm 22. Puntahan po natin. So maaaring mahigit 1,000 taon na po bago pa nangyari ang event ng cross, yung kamatayan ng Panginoon, ay may prophecy na. Of course, maaaring hindi agad-agad naintindihan ni David ito. Maaaring nung sinasambit niya ito, siya moved by the Holy Spirit, ay ito'y prayer niya sa Diyos. Dahil si David po ay nakaranas din po ng matinding
persecution, panganib ng kanyang buhay. Isang halimbawa dyan ay nung panahon ni King Saul, ano po, nagsiselos na po si King Saul kay David dahil si David noon ay nakikita na niyang magiging hari. Papalitan na siya. Anyway, matagal din naman naghari si King Saul, 40 years. Okay? Hindi po maikling panahon yun, napakahaba na panahon. Pero siya po ay inalisan na ng anointing ng Diyos dahil sa kanyang paglabag. Okay, hindi na nasiya ng Diyos kaya meron ng napipintong pagpapalit at ang ipapalit ay nakikita niya, alam niyang si David na po. Kaya nanghanib po ang buhay ni King David. Sinubukan din po ni King Saul na siya po ay patayin, mga kapatid. Kaya dito may prayer po si King David, or si David at the time, di pa po siya king. My God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring? O my God, I cry in the daytime, but thou hearest not, and in the night season, and am not silent. But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Our fathers trusted in thee, they trusted, and thou didst deliver them. So dito may inihalimbawa po ito si David dito ng mga idiniliver ng Diyos, no? Pero ba't siya, no? Ano niya, bakit mo ako pinabayaan? Hindi alam ni King David na sometime in the future, ito po ay prophecy pala na mismong matutupad sa ating Panginoong Hesukristo. So lahat na nakasulat dito sa Acts 22 ay mga pangyayari doon sa cross, mga kapatid. Prophesied. So dito makikita natin na may double fulfillment ang prophecy sa mga nature ng prophecy, no? Bagamat maaaring hindi lahat, ay meron po siyang dalawang application, double fulfillment. Okay, David yung una, and then ultimately final fulfillment ay sa Panginoong Kristo. Okay. So, pinabayaan siya ng Diyos. Bakit? Sabi ng verse 3, thou art holy. Well, ano po ba nangyari sa Panginoong Kristo sa cross? Bakit siya pinabayaan? Una sa lahat, para kanino siya pinabayaan? Okay, kung pupuntahan po natin ang Isaiah chapter 53, maintindihan po natin, mga kapatid, na mismong dito sa mga verses na ito, kung bakit siya pinabayaan ng Diyos Ama na magdusa, maghirap sa krus, ay dahil sa kanyang mga kababayan, dahil sa mga tao ng Diyos, o dahil sa bansang Israel. Ayan, titingnan po natin. Ang Isaiah 53, no, gaya ng Psalm 22, mga kapatid, ay detalye po yan ng mga physical events of the cross. Kung ano nangyari sa Panginoong Kristo samantalang siya ay nakabayubay, nakapako sa krus. Wala po tayong time para basahin lahat ito. But I would like to read from verse 3. Sabi niya, He is despised. Panginoong Kristo ay hinamak, despised. Then sabi niya, and rejected. Totoo naman, di ba? Rejected ang Panginoong Kristo. Hinamak at nireject of men. Particularly ng kanyang mga kababayan. Kanina, nabasa natin doon sa unang mga salita ng Panginoon. Ay pinanalangin niya po. Then, a man of sorrows. Ang Panginoong Kristo dito ay isang tao, man of sorrows, ng mga kapighatian o ng mga kalungkutan, kalumbayan, and acquainted with grief. So, synonym sa salitang sorrow, grief, no? Lumbay o kalumbayan, kalungkutan. And we hid, ito ay nagsasalita si Isaiah, no? At sinasama po niya ang kanyang mga kababayan dahil si Isaiah propeta sa bansang Israel. And we hid as it were our faces from him. Dito hindi lang pala ang Diyos Ama ang nagpabaya at tinalikuran siya, kundi gaya ng ating nabasa din, hinamak siya at ang bansang Israel, no, as a nation, ay itinago din ang kanilang mga mukha sa kanya. Talagang tinalikuran, pinagkanulo siya, no? Mismong kanyang mga alagad pa, no? Kung maalala niyo si Pedro, ano po, ay nangako pa na walang masamang mangyayari sa Panginoon, pero nagsalita ang Panginoon na ipagkakanulo mo ako. At nangyari nga po na ipinagkanulo talaga ni Pedro ang Panginoon sa Kristo. Tinalikuran siya ng kanyang mga alagad. Wala pong kakampi. Nag-iisa ang Panginoon nung siya nakabayubay sa krus. Kaya nasabi niya, my God, bakit mo ako pinabayaan? Okay? Nakikita natin ang dahilan doon sa Psalm 22, thou art holy. Mamaya, think of that, thou art holy.
Kailangan siyang pabayaan dahil ang Diyos ay holy. Bakit? Ano ba nangyari sa Panginoong Kristo? No? First of all, ito'y may malaking kaugnayan um, sa kanyang mga kababayan, sa kanyang bansa. Bakit siya pinabayaan? Tuloy po natin mga kapatid. Okay? Sabi ng verse 3, last part, He was despised and we esteem Him not. Hindi natin siya pinahalagahan. Surely hath borne, pinasan niya ang ating mga kalumbayan, kalungkutan, pinasan niya ang ating mga kalumbayan o kalungkutan, hindi natin siya pinahalagaan, yet we did esteem Him stricken. Kanina, hindi natin pinahalagahan. Sabi ng verse 3, we esteem Him not. Yet, sa verse 4, yet we did esteem Him stricken. Okay? Siya is stricken, smitten, tinampal ng Diyos, pinahirapan ng Diyos. Yan ang sinasabi ng verse 4. Pinabayaan. At sa halip na tulungan, ay doon sa krus na yon ay talagang pinagdusahan niya ang kasalanan hindi niya ginawa. Kailangan tanggapin niya yung parusa na yun, mga kapatid. We will understand more about that as we move on. Sabi ng verse 5, but He was wounded for our transgressions. So sa cross po ito nangyari. He was bruised for our iniquities. Bansang Israel, kasama ng Isaiah. The chastisement of our peace was upon Him, upon the Lord Jesus Christ. And with His stripes, we are healed. All we like sheep. So, sino po ba tinatawag na sheep of His pasture sa Word of God? Sino po ba ang lost sheep? Ang bansang Israel. Hindi po Gentiles yan. Ang tinutukoy, particularly dito. Okay? All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord, the Father, Jehovah, hath laid on Him, the Lord Jesus Christ, okay, the iniquity of us, yung kasamaan natin, of us all. Sa bansang Israel po, yan yung tinutok. He was oppressed, pinahirapan talaga ang Panginoon sa Kristo, inapi, siya ay pinagdusa, afflicted, yet He opened not His mouth. He is brought as a lamb, dinalang parang isang tupa, lamb to the slaughter, sa katayan, isang tupa before her shearers is dumb, so He opened not His mouth. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare His generation? And notice, ang Panginoon sa Kristo ito, He was cut off out of the land of the living. Ibig sabihin, namatay talaga siya, physically, cut off out of the land of the living. Literal yan na nangyari, namatay ang Panginoon sa Kristo. Yung kanyang physical body, physical life. For the transgression, notice, para kanino? Para kanino yung cutting off out of the land of the living ng Panginoon? For the transgression of my people was He stricken. So, pinabayaan siya ng Diyos Ama dahil sa paglabag, dahil sa kasamaan, kalikuan, dahil sa mga kasalanan ng kanyang mga kababayan, ng bansang Israel, mga kapatid. And He made His grave with the wicked. Tama, ang Panginoon Kristo inilibing with the wicked. And with the rich in His death, because He had done no violence, neither was any deceit in His mouth. Yet it pleased the Lord to bruise Him, tampalin siya, saktan siya, He had put Him to grief. When thou shalt make His soul an offering for sin, notice dito na maging yung kaluluwa ng Panginoon ay naging offering for sin, hindi lang yung kanyang katawan. Pero yung offering for sin na yun na nangyari ng kanyang soul ay sa Kalbaryo, dun sa krus nangyari. He shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see of the travail. Okay, naghinagpis yung kaluluwa ng Panginoon sa Kristo, hindi lang yung kanyang katawan. And shall be satisfied. By His knowledge shall my righteous servant justify many. Sino po yung many? Yung bansang Israel ang tinutukoy. Hindi po justify all men, kundi many. Particularly Israel ang tinutukoy dito sa context na ito. For he shall bear, papasanin niya ang kanilang mga kalikuan. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out, the Lord Jesus Christ hath poured out, ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa unto death. So hanggang kamatayan, pati yung kanyang kaluluwa, mga kapatid, ay nagsuffer. Okay? And he was numbered with the transgressors. Samantala nakabayubay sa krus, dalawang magnanakaw ang kasama niya maging sa kanyang libingan, mga kapatid po.
And he bare the sin of many. Again, nandiyan yung salitang sin of many. The sin of the nation of Israel. Okay? And made intercession for the transgressors. So dito sa verse na ito, okay, way back sa prophecy concerning Israel, my God, why hast thou forsaken me? Dahil dun po sa transgression, iniquity, kasamaan, kasalanan ng bansang Israel, mga kapatid. But more than that, meron pong revelation na ibinigay kay Paul. Let's now move to 2 Corinthians chapter 5 at maaaring dito po tayo magtatapos pansamantala, mga kapatid. Wala po tayo para talakayin natin ito. Maybe next Sunday or next Sunday po, yung continuation. Then, let's move to Paul. Ano ba ang revelation tungkol sa Panginoong Kristo? Regarding doon sa sa prayer niya na, my God, why hast thou forsaken me? Okay, meron po bang malaking kaugnayan sa ating mga Gentiles naman yan, mga kapatid? Let's turn to 2 Corinthians chapter 5. Last verse po, mga kapatid. For he, yung he po dito, mga kapatid, is God. God the Father. For God that made him, yung him po dito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ginawa ng Diyos Ama ang Panginoong Kristo, notice, to be sin for us. Sino po ang kausap ni Paul? Mga Gentiles na. Siya po yung apostle ng mga Gentiles. At ng mga taga-Korinto ay mga Gentiles yan. Although may mga nahalong Hudyo, but still, ang ministry nito ni Paul ay nasa Korinto, wala na po sa Israel, mga kapatid po. At karamihan na po dyan mga Gentiles, baptized into the body of Christ, members na ng body of Christ. So, ginawa ang Panginoong Kristo na kasalanan para sa atin. Hindi na po para sa many lang o para sa Israel. Para sa atin ng mga Gentiles. Okay? Siya na hindi nakakakilala o nakaalam ng kasalanan. Notice, ulitin ko po. Ginawa ng Diyos Ama na kasalanan ang Panginoong Kristo. Okay? Huwag po natin papalitan yung wordings. Hindi po ginawang makasalanan ng Panginoong Kristo. Ginawa po siyang kasalanan. Iba po yung ginawa siyang makasalanan. Hindi po makasalanan ng Panginoon. Mismo sa verse na ito, who knew knows it. So, hindi po pwedeng sabihing makasalanan siya. Okay? Kaya siya nagdusa. Ginawa siyang kasalanan. Okay? Para sa atin. Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit on the cross, kung bakit pinabayaan siya ng Diyos Ama. Dito naintindihan din natin kay Paul, may kaugnayan sa atin. Pinabayaan siya ng Ama kahit siya ay nanalangin, kahit siya ay nanawagan ng emotional na pagtawag, he will say, my God, why hast thou forsaken me? Dahil on the cross, ginawa siyang kasalanan. Sa Habakkuk 1:13, doon sa verse na yun ay sinasabing God cannot look sa kasalanan. Batid natin na ang Diyos ay banal. Kaya doon sa Psalm 22, for thou art holy. So, ang Diyos ay banal, walang kasalanan, He cannot fellowship with sin. Hindi po pwede, mga kapatid, na tingnan niya ang kanyang anak sa Kalbaryo o iligtas niya. Pinabayaan talaga siya dahil He was made sin. So, kailangang pagdusahan niya yung kasalanan natin. Hindi lang ng Israel, lahat ng tao. Naintindihan na natin ngayon kay Paul. Sa prophecy, yung kamatayan ng Panginoon, yung dugo ng Panginoon ay for many. Yung blood niya is for the remission of many. Ransom for many. Matthew 20:26, 28. Pero kay Paul, 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6, ransom for all. In whom we have redemption through His blood. Revelation na po yan kay Paul. Sa mystery na tinatawag, mga kapatid. So ulitin ko, my God, why hast thou forsaken me? Pinabayaan siya dahil ginawa siyang kasalanan. Not only for the sins of Israel, but for the sins of the whole world, for our sins as Gentiles, hidden people na walang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa. Sa ibinigay na revelation kay Paul. Pinabayaan siya ng Diyos dahil sa iyo at dahil sa akin. Dahil ginawa siyang kasalanan. Hindi gagawin ng Diyos yon, hindi po tayo maliligtas. Wala pong magkakamit ng righteousness of God. Sabi ng verse na ito, He was made sin that we, tayong mga members na ng body of Christ, dahil ang sinusulatan ni Paul dito yung mga believers,
that we might be made the righteousness of God in Christ. So, mismong tayo ngayon ay ginawang righteousness of God. So, hindi na tayo tinitignan ng Diyos na kasalanan o mga makasalanan, maliban sa kasalanan, no? Because Christ was made sin for us. At pinagdusahan na lahat ng Panginoon yung kasalanan natin, lahat ng kasamaan natin, lahat ng pagiging masuwayin natin. Napakabuti, napakayaman ng Diyos. At ang Panginoong Kristo, He gave His life for you and for me because of His great love, great mercy. Ganon din ang Diyos Ama. Because of their kindness sa kanilang kabutihan, mga kapatid. So, yan po ang significance nitong dalawang sayings natin tinalakay. Naway, ma-appreciate po natin itong mga sayings na ito. Yung katotohanan nito, mga kapatid. Yung dispensational explanation nito sa Word of God rightly divided. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, kamag-anak, di pa nakatitiyak ng iyong kaligtasan, hindi pa huli ang lahat. 2,000 years ago, ay pumarito ang Panginoon sa sanlibutan sa isang dakilang layunin, sabi ng 1 Timothy 1:15, to save sinners. Christ came to the world to save sinners. At yung chief of sinners, si Paul, persecutor dati ng Panginoon Kristo, ay naligtas. You could be saved, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Wala pong kasalanang hindi pinapatawad ng Diyos ngayon. Yung blasphemy against the Holy Spirit, hindi po yan nangyayari ngayong dispensation of grace. Yun ay isang dispensational issue at national issue bansang Israel. Hindi po individual ang application nun. Yeah. Kahit sino ngayon, mga kapatid, mapapatawad sa lahat ng kasalanan. Mong isipin na hindi ako matatanggap ng Diyos. Matatanggap ka ng Diyos, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Gaano man karami kalaki ang ating kasalanan. Yan po yung main problem natin. We have a lot of troubles in this world. Marami po tayong problema sa samut-sari, kabila, mga kapatid. But your main problem, kaibigan, kapatid, kamag-anak, is your sin. But that main problem was already solved 2,000 years ago on the cross of Calvary. When Christ died for you and for me, when Christ shed His blood, nang binuhos ng kanyang dugo upang tubusin, bayaran ang ating mga kasalanan, mga kapatid, nangyari na po. At nangyari na po na ating Panginoon Kristo ay nilibing, subalit nabuhay na muli mula sa mga patay. Samampalataya ka, magtiwala ka sa Panginoon Kristo, huwag sa iyong religion, huwag sa iyong sarili. Kung sa iyong sarili at sa iyong magagawa, you will never be sure. Hindi ka makatitiyak at hindi mo makakamit ang kaligtasan. Ito'y totoo. Ito'y mga katotohanan sinasabi ng salita ng Diyos. Di pa huli ang lahat. Trust Christ, believe Christ. Right now, kaibigan, kapatid, wala kang ibang pagtitiwalaan kundi siya. Yung kanyang sakripisyo sa Kalbaryo. Siya'y pinabayaan doon upang ikaw ay magtamo ng kaligtasan. Upang ikaw ay magtamo ng lahat ng kapatawaran ng kasalanan. So, samantalahin mo yung pagkakataon yan. At kung ikaw naman ngayon, kaibigan, kapatid, na nakikinig ay ligtas na, kasama ka na sa body of Christ, napatawad ka na sa lahat ng iyong kasalanan, naging matuwid ka na, huwag mo ipagamit ang buhay mo sa kasalanan. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para mamuhay sa kasalanan. Doon sa cross, hindi lang po binayaran ang ating kasalanan, hindi lamang po tinubos ang ating kasalanan, hinango pa tayo mula sa kasalanan. Yung redemption of our sins, may issue ng forgiveness, full payment. But doon po sa Titus 2:14, tayo'y hinango mismo. That He might redeem us from all iniquity. Inalis ka ng Diyos mula doon sa kasalanan, sa lahat ng kalikuan, para makapamuhay ka ng matwid na pamumuhay. So sana maintindihan mo yung kaibigan, kapatid. Yung cross of Christ, hindi lang yan na may significance sa ating kaligtasan, maging sa ating buhay bilang mananampalataya. Tayo mga member ng body of Christ ngayong kasalukuyang dispensation. Ialay po natin ang ating buhay para sa Panginoon. Hindi po para sa ating sarili, hindi po para sa religion, hindi po para sa sino mang tao, kundi para sa Kanya. Sa Kanya lang. Dahil inialay niya una sa lahat ang kanyang buhay. Kaya ialay mo rin ang buhay mo para sa Kanya dahil ligtas ka na, ikaw ay anak na niya at ang purpose niya ay maghamit ka niya ng mundo ito upang makilala ng mga tao rin ang kaligtasan, maintindihan nila, ipangaral po nating tuloy-tuloy at isapamuhay ang mga katotohanan ng Gospel of Christ. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Diyos. Maraming salamat po, Panginoon Kristo, sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong napakadakilang layunin ng pagliligtas. Salamat po sa napangyaring sakripisyo ng Panginoon Kristo sa krus upang kami magkaroon ng ganap na kaligtasan.
Nawa hindi po namin to babaliwalain na isang religious activity or isang pagngingilin lang, kundi ito isang katotohanan. We are not saved by what we are doing or sa pagse-celebrate ng Holy Week, so-called Holy Week. We are saved sa natapos ng ginawa ng ating Panginoong Kristo sa Kalbaryo. Salamat o Diyos sa mga katotohanan ito. At naway ipangaral po namin, ipagsigawan po namin ang mga katotohanan ito sa mga taong hindi pa ligtas, mga kamag-anak namin, mga kaibigan, kakilala man o hindi, na mayroong tagapagligtas at napakayaman ng iyong biyaya, Panginoon. Gamitin mo po kami at ang mga members ng Body of Christ na kasangkapan sa masamang mundong ito. Sa itong lahat, ang kalulatian ko po yan sa pangalan po ng Panginoon Kristo namin tagapagligtas. Amen. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi. Grace and peace to us all in Christ.